Good day everyone. So I'm Naziwa H. Boston Echo 1B. So we will talk about the agonist and antagonist skeletal muscle pairs. So ang ating katawan ay gumagalaw dahil sa muscles at kadalasan ang mga muscle ay nagtatrabaho ng pares. So ang pares na ito ay tinatawag na agonist at antagonist muscles. So number 1 is the agonist. Ang agonist ay pangunahing muscle na gumagalaw ng galaw. Ito ang muscle na kumukontra o umiiksli para mangyari ang movement ng ating katawan. So, the antagonist naman ay, ang antagonist ay ang muscle na kabaliktaran ng gawain habang gumagalaw ito. Ang agonist and antagonist ay nagre-relax o humahaba para makontra ang galaw ng ating katawan. So, example of the table is the bicep and the tricep. The arm. So, ang agonist is the bicep brachii. So, ito ang harap ng braso natin. So, ang antagonist niya is the tricep brachii. Likod ng braso po ito ng ating kamay. So, the movement of this is kapag binabaluktot ang braso, the flexion, the bicep ang kumukontra at ang tricep ang nagre-relax. Kapag naman hinuunat ang braso or extension, the tricep ang kumukontra at ang bicep ang nagre-relax. So, number 2 is the hamstring and quadricep, the leg. So, ang agonist naman is the hamstring, likod ng hita, and antagonist niya is quadricep femoris. So, ito is ang harap ng hita. So, the movement of this is kapag binabalugtod ang tuhod, ang hamstring ang gumagalaw kapag inuunat ang tuhod. Ang quadricep naman ay ang gumagalaw. So, the flexor and extensor muscles, fingers and the wrist. And agonist is flexor digitorum muscles, and the antagonist is extension digitorum. So the movement of this and ang flexor muscles and responsible sa pagbabaluktot ng darili natin at ang kamay, habang ang extensor muscles ay nagpapatuwid or nag-e-extend ng daliri natin at kamay. So, that's all. Number 1, stabilizer, the fixator. So, ang stabilizer ay ang muscle na hindi gumagalaw pero nagbibigay ng support or stability. Makikita niyo rin po, basahin niyo lang po yung caption. Thank you. So, example of that is kapag gumagalaw ang ating braso sa shoulder point, ang shoulder muscle ay humahawak at magpapatatag ng balikat para umayos ang kontrolado ang galaw ng ating katawan. So, number 2 is neutralizer. Ang neutralizer ay ang muscle na nagkakansela ng ibang galaw ng isang muscle para sa isang specific movement lang ang mangyayari. So, example of this is ang pectoralis major at latissimus dorsi, ang parehong tumutulong sa paglapit ng braso sa katawan, and that's adduction. Pero ang isa ay nagpa-flex at ang isa ay nag-e-extend. Kapag nag-neutralize ang flexion at extension, ang resulta ay pure adduction lamang. Yun lang po. And the short conclusion of that is the kabuuan ng agonist at antagonist stabilizer at neutralizer muscle ay nagtutulong upang maging maayos at kontrolado at ligtas ang galaw ng ating katawan. And that's all. Thank you.